Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat yan, in public, magpa-injection ako. Mga kababayan kong Pilipino, a pleasant and safe evening to all of you. Sana nasa mabuting lagay kayo. Recently, we have seen both positive and saddening, world is saddening, developments in our continuing battle against COVID-19, although we are consistently adding to and improving on testing capability as well as enhance our capacity for contact tracing. We have also seen a continuous rise in COVID cases, especially in the NCR. Now, this is what you get. We cannot prevent yung sige criticizing government. Sabi ko sa inyo, hindi po lahat kayo mapigilan. The police cannot be everywhere and anywhere all the time. The military is not part of the governance yet in the matter of using force or at least intimidating you with soldiers. Far from it, we do not have that plan. But pag hindi talaga madala, and it's a runaway contagion, mapipilitan na gumagamit ng military. Kasi talaga kulang ang pulis. Ngayon, kung mandyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Tingnan ninyo ngayon, sige kayo labas. Di umami yung contamination ang pasa. Ito ang dilemma ko. Dito ako between the devil and the deep blue sea. Gusto ng mga doktor na i-lockdown kung may mga na-infected yan. The percentage of the people affected in the community is not given any figure kung ilan sila. Ito namang sa kabila, kailangan natin ng palabasin yung mga tao, lalo na sa mga trabaho na kailangan talaga ng bayan, food and everything, and also to move the economy. Alam mo, ang mga doktor, sabihin ko sa inyo, pag hindi ko na talaga rin silang mapigilan, dahil po wala na akong pera na ibigay sa kanila. Kaya kailangan sila lumabas para magtrabaho. Yan ang ano ko. I-lockdown ko, ubos na yung pera na binigay ng Congress, na bigyan kayo ng ayuda, yung pera pang gastos. Wala na ako niyan. Sabi, on your own ka, totoo. Kailan lumabas ka para maghanap buhay, para makakain. So I'm telling the doctors, much as I would want really to give in to your demands, especially in the matter of lockdown, I want it because I do not want the contamination to continue. It's a it's a thing that's running like well. It's a continuing thing. Tapos, ito ngayon yung kailangan ko rin bitawan. So, do not be surprised if there's a rise. One, yung ayaw talagang maniwala. That for any reason, they want to get out, and I don't know what you want to accomplish, but if it's food for your family, medyo tatanggapin ko yan kasi hindi ko na kayo mapakain lahat eh. Noon may pambigay ako. Kung meron lang akong pambigay, ibibigay ko sa inyo araw-araw para mabubuhay kayo, makakain. Problem is, the funds are already depleted. Deplete na ang ano natin.
kailangan natin ng trabaho yung iba. The challenges are daunting, but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Sanay tayo dyan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong. At ginagawa namin lahat. Lahat ng magagawa. Ginagawa namin para sugpuin itong COVID. But for yung mga rason na yan, yung ekonomiya, pagkain ng tao, i-balance mo doon sa lockdown. Yun na lang ang magawa natin, hinahabol natin. And then, maligaya ako. Kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo lang, wala tayong away sa Russia. Kaibigan natin. Ang ano nila is magbigay sila ng bakuna. Wala naman silang sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin, tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin may clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan tapos tignan natin ang resulta. Ang ano yan is you will be given the vaccine and ang reaksyon ng katawan mo kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano yan. So, there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat dyan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-experimentuhan. Okay para sa akin. That's my... Sabihin ko rin kay President Putin, na malaki ang tiwala ko sa your studies in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Kaya ako, para ipakita ako sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpabakuna. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Ngayon, kung hindi pwede sa akin, yan nga ang problema. Kasi, siyempre, bigay, ito libre ito. Kung may magbigay na, I do not know what country, America, you'll have to pay for it. Actually. The ones are working on COVID sa vaccines, America is Pfizer, Johnson & Johnson. Kaya malaking kumpanya. Whether or not magbigay ng libre ang Amerika, wala pa akong, hindi ko naman sinasabi na hindi, pero ang sigurado ko ang Russia. Maghanap tayo ng Russian partner dito, papiliin sila natin ng tao so that they can work expeditiously. Maganda ang takbo ng kanilang tama. We are extremely grateful. So, maraming challenges na, pero malapit na po. Maghintay kayo. Actually, ang vaccines, they are to be distributed worldwide na yan by September, October. Bibitawan na yan nila, dandahan. The clinical studies, and if it's completed, ilalarga nila yan. Pero dumaan na sa kanila yung the measures that would ensure that it is really safe.
tapos na yan. Kaya lang, whether or not it is a for a particular race, kagaya na Filipino o Chinese, hindi natin malaman unless we go into a clinical trials. Yan ang ibig sabihin dyan. So, ang akin na lang, hintay na lang kayo, kunti na lang talaga. By December, sabi ko, in the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December and we can enjoy. Maghintay lang kayo, nandyan na. Ang sinabi ko sa inyo noon, vaccine, vaccine, vaccine. Ngayon, ang vaccine nandito na. Ito nga, itong may sulat dito, papasalamat ako kay President Putin ng Russia. Pero sabi niya noon, nung nagbisita ako sa kanya, sabi niya, if you have a medical question mark on anything about medicines or cures, feel free to call me and anyone you'd like to be confined and treated here in Russia, we will. Yan ang sabi. And we will help you develop the medicines that your country needs. Sabi talaga niya, wala nang follow-up kasi it would require a constant communication and exchange of ideas. Napuputol because walang follow-up. I do not think that Russia would renege on its promise. And so I am asking the Secretary of Health to look for the best guy to be dealing with Russia in this area. The transfer of technology of the vaccine. So, nandito sa harap ko ngayon ang papasalamat. Hindi ko na lang basahin lahat. Basta, I said na galing sa puso ko, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mabuting loob ninyo sa Pilipino. And someday, we will makabayad man lang kami sa utang ng loob sa inyo. But I promise you that the Philippines and Russia will remain friends forever.